before Holy Week, after Holy Week, so babalik na sa normal na business. Tayong lahat, Senado, Kongreso, National and Local Government, okay, itong papasok na Monday hanggang sa susunod na araw. Kailangan at sana at gustong malaman ng taong bayan ano ang nangyari sa warrant of arrest na ini-issue ng Senado para hulihin si Apollo Kibuloy. Inuulit ko, before ang Holy Week, tinanong yan, pero inisip, mag-Holy Week, kaya hindi ginawa. After Holy Week, ngayon wala rin nangyari. Ano na ho ang susunod? Mahalagang malaman ng taong bayan kung ano ang tunay na dahilan. Kasi ngayon, punong-puno ng speculation ng mga sapantaha. Lumulutang yung ma-influensyan tao kaya hindi hinuli. May connection talaga sa Pulis Davao kaya hindi makita. Or may speculation pa at nagsasabing takot ba ang Sergeant at Arms at ang pulis kay Kibuloy at sa mga followers? O anong ginawa? Kaya nga ang daming tanong eh. So ang pinakamaganda po rito dahil Senado ang nakataya dito, hindi lang komite ni Senador Ontiveros na yung Committee on Women, Children's and Family Relation, kung hindi yung buong Senado dahil Senate President ang pumirma dun sa warrant of arrest. Mahalagang malaman ng taong bayan kung ano ang totoong nangyari. Dahil pag hindi po ito naliwanagang mabuti, tumataas ang expectation ng taong bayan na nawawala ang saysay ng ating mga batas. Naiimpluwensyahan ng mga maimpluwensyan tao, kuno at mayaman tao ang ating Senado at ang ating mga batas. At ang isang kinababahala ko bilang Pilipino, bilang mamamahayag, bilang vlogger na rin po sa aking mga channel at maging programa ko sa telebisyon, araw-araw, mahirap pag nawala ng tuluyan ng tiwala ng taong bayan sa ating mga kinaukulan at sa ating mga batas. Iniisip na nga nila na pumapabor lang sa mayaman ng ating batas eh. E kung ganitong kabagal ang galaw ng mga kinaukulan, baka nga magkatotoo na para lang sa mayaman ang batas. Eh hindi po ganun eh. Kasi ang lahat ng batas, mula sa national law, local law, pantay-pantayan. No one is above the law. Kaya please, Senador Zubiri at Senador Ontiveros, gawan nyo ang paraan kung paano maliwanagan at nang hindi masira ang taong bayan o masira kayo sa taong bayan at mawala ng tiwala ang taong bayan sa proseso. Kasi alam naman natin, kahit na sinasabi ng kabilang kampo na ang Senado ay wala sa proseso, kanilang interpretation nyo kahit mali yun. Mali talaga yon dahil alam ko at naniniwala ako mayroong authority ang Philippine Congress, Senate at Senado at Kongreso sa in aid of legislation hanggang sa magparating maglabas ng warrant of arrest kung wala talagang dumarating sa mga invitation at summon at iba pa. Tama po yan eh. Yan ang gusto malaman ng tao. Ginawa nyo, kaya ba rin yung pangatawanan? O ginawa nyo, natapos napapalamig lang tayo sa nangyayari? Para dun sa mga followers ni Kibuloy, hindi siya iniimbitahan bilang guilty. Hindi siya pinakukulong dahil siya ay guilty dun sa akusasyon. Siya ay ipakukulong ng Senado dahil sa kawalan ng respeto at hindi pagsunod sa mga batas sa Senado at rules ng Senado. Yun yun. Yung issue ng sexual harassment at iba pa, nasa korte na yan. Diyan ang labanan. Although mayroong complainant before committee na mga di umanig biktima. Pero ang malinaw kung kaya siya ay dapat makulong o siya huhulihin ay dahil nga sa hindi niya pagrespeto sa ating mga senador at pinagtanggol pa ng ibang senador. Kasi pag hindi ito naliwanagan sa taong bayan kung ano ang tunay na dahilan, bakit hindi na-aresto? Napakalinaw po dun sa order, 24 hours lang eh. Ay ano ngayon, 2 linggo na halos. O walang nangyari. Yung para mawala at mabawasan ng speculation, natatakot o ayaw hulihin or dahil ma-influensya kaya hindi nahuhuli, ay ipakita ng Senado. Nandyan ang security ng Senado, Sergeant at Arms, yung tinatawag na OSA at saka PNP.
Di ba? Sabi ng PNP, ready sila. Nung magkaroon ng warrant of arrest, sabi nila, mag-i-escort lang sila sa Senado. Hindi sila mag-i-implement. Senado mag-i-implement. Ano nga ba talaga ang totoo dyan? Ano ba talaga ang totoo? Yan ang masasalimuot na tanong na hindi malinaw. So, kung magkakaroon ng siguro another hearing or clarification mula sa Senado kung ano talaga ang totoo, at least malalaman ng tao kung may ginawa sila o wala. Nahirapan silang ipatupad kung anong dahilan, kung bakit dapat nang iparating sa tao yun. Dahil napakasamang president na yung mga imbitasyon, warrant of arrest ng Senado at saka ng Kongreso, wala nga iniisang warrant of arrest sa Senado, ang Kongreso, pero yung mga imbitasyon binaliwala. Hindi yan dapat pamarisan ng kahit sino. Masamang president pag hindi nangyari yan dahil ang lalabas, hindi na sila dadalo sa darating na mga public hearing, darating na mga pagdinig in aid of legislation para gumawa kayo ng batas, baka wala na kayong maimbitahan. Dahil lang kayo nang sasabihin, si Kibuli, hindi nga nyo nahuli. Si Kibuli, hindi nga nyo napaharap eh. Bakit kami? O, di ba? Yan ang masamang president. Kaya dapat lahat susunod sa batas. Ang hindi dapat panagutin. So dati si Kibuli lang hinahanap, ngayon pati yung nagpapatupad ng warrant, hindi natin alam kung nasa na ba. Sila ba'y naghahanap? O nagkukunwari lang? Sila ba'y natatakot? Anong kailang kinatatakutan? Ayan ang dapat na malaman. Dahil tayo papasok na ho pagdating ng June sa pangatlong taon na ng kasalukuyang administrasyon, dapat may malaki na mga pagbabago. Hindi lang sa ekonomiya, hindi lang sa seguridad, kung hindi sa pagpapatupad ng ating mga batas. Kasi napakalaki ng gastos ng taong bayan sa Senado at Kongreso. Bilyon-bilyon taon-taon ang ginagastos yan ng taong bayan para sa paggawa ng batas. Pagpapatibay ng batas. Tapos pag ang batas pinapatupad, hindi naman ho maramdaman ang mahirap at pumapabor sa mayaman. Abay, napaka-unfair naman yan. Hindi naman ho tama yan. Kaya tayo hindi muunlad, kaya tayo pinagtatawanan ng malaking mga bansa kasi nga tayo lang ang ganyan. Only in the Philippines. Sa ibang bansa, walang mayaman, walang mahirap. Ano man ang kasalanan nyo, ano man ang pananagutan nyo sa batas, pinananagot sila. Kahit sino pa. Yun ang dapat. Kaya ho, mataas ang moral nila. Mataas ang kanyang respeto sa gobyerno at sa kanilang mga batas. Hindi katulad dito. Laging iniisip, pag mayaman, kayang lusutan. Pag mayaman, kayang taguan ang pananagutan. Pag ma-influensya, kayang gawin ang lahat. Hindi pwede. Kasi wala namang provision sa kahit anong batas natin na magkaiba ang batas ng mayaman at ng mahirap. Walang ganoon. Pare-parehas lang tayo.